Ang kwento ng parol na hindi binibili mula sa pahina ni Bathala, makinig at mamangha. Tuwing Disyembre, ang palengke sa baryo ay puno ng ilaw at kulay. May mga parol na hugis bituin, puso, buwan at bulaklak. Kumakaway ang mga ito sa hangin habang naglalakad ang mga tao. May dalangang ngiti at tuwa. Sa isang tahimik na sulok ng tindahan, may isang parol na hindi kasing kintab ng iba. Gawa ito sa simpleng papel at kawayan. Wala itong makinang na pintura o kumikislap na ilaw. Isa-isang binibili ang magagarang parol. May umiilaw, may umiikot, may kumikislap sa iba't ibang kulay. Naiwan ang munting parol, tahimik na nakatingin. Napansin ng matandang tindero ang parol. Dahan-dahan niya itong kinuha at pinunasan ng alikabok. Ikaw, sabi niya, may kakaiba kang liwanag. Hindi lang agad nakikita, isang gabi may batang pumasok sa palengke. Simple lang ang suot niya at mahigpit ang hawak sa ilang baryang ipon. Huminto siya sa harap ng munting parol. Ikaw ang pinakamaganda, sabi ng bata. Inuwi ng bata ang parol. Isinabit niya ito sa kanilang bintana. Walang makinang na ilaw. Kandila lamang ang inilagay sa loob ng sindihan ito. Nagliwanag ang parol ng banayad at mainit. Hindi man ito pinakamatingkad. Ang ilaw ng parol ay may dalang katahimikan. Napangiti ang pamilya ng bata habang sabay-sabay silang kumain. Ang liwanag ay hindi masakit sa mata, kundi masarap sa pakiramdam. Napansin ng mga kapitbahay ang parol. Ang ganda ng ilaw, sabi nila. Parang may init, dagdag ng isa. Unti-unting lumapit ang mga tao upang masilayan ito. Ngumiti ang munting parol. Sa unang pagkakataon, naramdaman nitong sapat na siya. Hindi pala kailangang piliin ng lahat, bulong nito. Kahit isang puso lang ay sapat na. Sa Pasko, hindi lahat ng kumikislap ang may tunay na liwanag. May mga bagay na simple, tahimik at hindi napapansin. Ngunit kapag minahal, sila ang nagbibigay ng pinakamainit na ilaw. Aming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.